tayong mababalitaan natin na nagtatrabaho lamang tayo ng maayos at mababalitaan na lang natin na napakababaw na dahilan para tanggalin ang kanilang empleyado dahil lamang sa nagpakain ito ng aspin o ng stray dogs. Ano bang masama sa magpakain ka ng aso kung advocacy naman ng empleyado ninyo na magpakain siya ng aso or ng aspin? At ito namang empleyado ninyo ay naka-break naman siya. Hindi naman po siya naka-duty. Anong karapatan ng kumpanya o ng fast food chain na ito na tanggalin ang kanilang empleyado? Sobrang babaw po ng dahilan para tanggalin nyo po yung inyong empleyado dahil lamang sa nag-viral po yung post nung kuha ng isang concerned citizen dahil nakita niya yung empleyado ninyo na nagpapakain sa labas ng inyong kumpanya ng aso o ng stray dogs. Di ba? Para po sa akin, isang paglabag po ito sa Department of Labor Employment na bigla-bigla nyo na lang tatanggalin ang inyong empleyado na wala naman dahilan. Hindi naman po ang empleyado ninyo ay gumawa ng krimen or wala naman po siyang nagawang bad record. Hindi naman po siya nag-awol para tanggalin nyo yung inyong empleyado sa ganong napakababaw na dahilan. Ano bang masama na magpakain ng aso? 'Di ba? Kung tutuusin po, sana na nga naging masaya kayo kasi nag-viral po yung inyong empleyado sa pinagtatrabahuhan niyong kumpanya kung saan nagpapakain siya ng stray dogs or ng aspin. 'Di ba? Kung tutuusin po, isang paglabag po talaga ito sa mga empleyado ninyo na basta-basta ninyo nalang tatanggalin sila ng napakababaw na dahilan. May karapatan lang po kayong magtanggal ng empleyado kung ito po ay nag-awol nga, kung ito ay nagkaroon ng bad record, kung ito ay nagkaroon ng krimen sa inyong kumpanya. Pero kung wala naman po itong ginawa ng bad record, bakit kailangan yung tanggalin ang inyong empleyado? At naglabas nga po kayo ng inyong statement na sobrang babaw nga naman ang statement ninyo para lamang doon. O sabihin na natin na pinangangalagaan nyo yung kumpanya nyo. Sabihin na po natin na sanitization or protection or meron kayong sinusunod na rules and regulation, polisiya. Pero nasa labas po yung inyong empleyado at naka-break po yun. Bago po siya magpakain ng aso, sinigurado niya po na naka-break siya. Hindi naman niya responsibility na magpapakain ng aso kung siya ay naka-duty. Di ba? O sabihin na natin na meron kayong polisiya. Pero advocacy ng taong ito na magpakain siya pagpakain siya ng mga aspin, ng mga aso, may buhay din po yan. Kagaya din po ng tao. Nagugutom din yung mga aso na hindi porket nakikita lang natin sa labas ay parang pinagdidirian natin. May buhay ang lahat ng mga hayop na nakikita natin. Pusa man yan, aso man yan, o ano man yan. Basta may buhay ay may dahilan para mabuhay sa mundo. Pero yung pagtatanggal ninyo sa empleyado ninyo, isang paglabag na po yan sa batas. Kasi napakahirap na nga po makahanap ng trabaho. At yung mismong empleyado ninyo, sobrang tagal na po sa inyong kumpanya. Pero anong karapatan nyo para tanggalin sa napakababaw na dahilan? At naglabas nga po kayo ng statement, oo, naiintindihan po namin ang inyong polisiya. Naiintindihan po namin ang rules and regulation ninyo. Pero sana naman po, binigyan nyo man lang siya ng warning or termination kahit 1 week or 2 weeks. Pero sana naman din, maging isang inspirasyon po itong empleyado ninyo na kung saan kahit na nagtatrabaho siya ng ilang oras sa kumpanya nyo, nakuha niya pang gumawa ng mabuti para sa mga hayop kagaya ng asong napanood natin dito sa social media or sa balita. Pero sana naman big respect pa rin sa mga empleyado natin. Hindi lahat po ng empleyado natin ay kaya nating
sisikdan. Kaya natin silang pigilan. Kaya natin silang yung alam mo yung tipo na parang hawak mo sa leeg. Yun yung sinasabi ko. 'Di ba? At ano pa itong nabalitaan ko na nakaranas itong empleyado niyo ng trauma dahil sa pinipilit niyong papirmahin ng letter for resignation dahil sa ganitong nangyari na porket nag-viral yung empleyado ninyo dahil sa nagpapakain siya ng aso ay bigla nyo nalang pinipilit at ayaw nyo pang paalisin para makapirma lamang?